Nasa ikatlong termino na po ng kanyang paglilingkod bilang konsehal kung papalaring muli, si Konsehal Sunny Portera. Kung kayo po ay palaring manalo, ano-ano pong mga ordinansa ang nais ninyong ipasa para sa ikabubuti ng bayan ng Tipakulao? Magandang araw po sa ating lahat. Alam naman ng aking mga kababayan, sa una at ikalawang termino po natin, nakapag-akda po tayo ng maraming mga ordonansa at resolusyon. Una nga po dito ay yung proteksyon natin sa trabaho ng mga taga-Tipakulao. Nandiyan din po yung proteksyon sa mga kababaihan. Kasalukuyan, ginagawa po natin yung isang ordinansa na magpoproteksyon sa ating mga kababayan at mga turistang pumapasok sa bayan ng Tipakulao. Kasi naniniwala ho ako na kapag ang bayan ng Tipakulao ay maraming mga pumapasok na mga turista, malaking tulong ho ito sa kabuhayan ng mga taga-Tipakulao. Yung iba kasing mga turista natin dilingid sa ating kaalaman, may mga nalulunod ho sa ating mga karagatan. Pre-required natin yung mga may-ari ng mga resort na maglagay ng mga salbabida na nilalagay doon lagi, nakalagay doon sa tabing dagat. Itong ordinansang ito makakatulong sa mga kababayan, hindi lamang sa trabaho, maging yung mga turista nga. Kasi kapag hindi kinatatakutan yung ating baybayin, ay siguradong maraming mga papasok na mga turista. Mag-aakda din po tayo ng mga ordinance na makakatulong doon sa mga estudyante natin. Maganda rin po yung inyong nasabi about tourism kasi may pagkakataon na Tipakulao po ang nanguna na may pinakamataas na bilang ng turista. Makakatulong sigurado po ako mga ordinansang ninanais nyo. Ang committee ko nga po ay Committee on Cooperative and Livelihood. Isa po sa hawak kong committee na paborito ko kasi dito masaya akong naglilingkod kasi marami tayong mga samahan na natutulungan na sila ay ma-accredit ng ating pamahalaan, ng lalo tigit na Sangguniang Bayan, para sila ay makapag-avail ng pondo na itinutulong nyo halimbawa sa Kapitolyo, at gayon din ng ating punong bayan. At maligaya ako, minsan na-invite ako doon sa kanilang mga anibersaryo, natutuwa tayo na sila ay maunlad at nakakatulong sa kanilang pamilya. Kaya yung pagtulong natin na yan ay sabi ko nga kanina, pag-ibayuhin pa natin at ini-encourage natin yung mga kababayan natin sa Tipakulao na magbuo sila ng asosasyon para nang sa gayon ay makatulong sa kanilang pangkabuhayan. Mas nagkakaroon po ng legal na personality ang mga asosasyon kapag na-accredit po sila ng gobyerno. Mas na-avail po nila na mas mabilis ang mga pondo na nagbumula po sa gobyerno, hindi lamang po sa national at local. Kaya hinihikayat ko rin po yung may mga samahan, lalo na sa mga mangingisda at magsasaka at yung ibang mga entrepreneurs, mga kabataan na nagnanais na mag-put up ng mga businesses, na mag-join sila sa association or cooperatives para po makatulong din ang gobyerno. Pero yung iba kasi nagbubuo lamang po ng asosasyon, pag nakakuha na po ng pondo, bigla na pong nawawala o nagwawatak-watak ang organisasyon. Siguro maganda rin po, Konsehal, na doon sa inyong mga ordinansa ay bigyan nyo rin ng protection ang gobyerno sa mga ganyan pong klase ng scheme. Makakaasa po kayo. Yung aking mga nagawa na mga lokal na batas ay mas lalo pa po nating dadagdagan. Kung paano po tayo naglingkod sa nakaraan ay mas pag-ibayuhin pa po natin. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Konsehal Sunny Romano Portera, serbisyong makadiyos, makatao, tapat at totoo. Number 8 po sa balota.